Welcome back to another episode of Pretty Petty the Podcast. I'm your host, Tita Alvin, and in this podcast, we talk about the hottest topics, trending issues, and everything pretty and petty. Kung first time mo dito, please consider subscribing to our YouTube channel by clicking on the subscribe button and the notification bell para notified ka sa mga bagong episodes. Kung sa Spotify ka naman nakikinig, you can follow our podcast sa Spotify by going back to the main page, then click nyo lang yung follow button. You may also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen. Now, for this week, itong episode na ito ay para sa mga tito at tita na pinalaki ng sex bomb girls. Coming from their daily stints sa Itbulaga before to their sold-out reunion concerts na ngayon ay nasa round 5 na. Okay, if I'm not mistaken, by the time I release this episode, round 5 na yung concert nila. So hindi ko sure kung aabot din ba ng round 26 yung concert nila na para bang 17 lang. But in this episode, pag-uusapan natin ang success, ang struggles, and challenges ng sex bomb. So, pakilala muna natin kung sino ang sex bomb girls, no? Sa mga listeners natin na bata pa, hindi na naabutan ang sex bomb. Kung meron ko ngayong beanie or cat's eye, no? Nung panahon namin, sige na, aminin ko na, kasama na ako, nung panahon namin, ang girl group na sikat sa Pilipinas ay sex bomb girls. Produkto sila ng noontime show na Itbulaga. Pero unlike ng mga girl groups ngayon na dumadaan sa auditions, dumadaan sa casting, training, itong sex bomb, they were created purely by accident. Nagkataon na sila yung mga backup dancers sa Itbulaga during that time. Binibigyan sila ng segment sa mga competition, no? Sa mga game portions ng show. Sila yung tagahawak ng mga karton, ng mga karatula. Yun yung role nila. Apart from pag may production numbers, sila yung backup dancers. So medyo organic yung pagkaka-discover sa sex bomb girls, no? Parang aldab lang ang atake. Hindi pilano and purely organic nga. Iba din kasi yung hatak ng sex bomb girls sa mga tao eh. Sobrang pangmasa talaga. Sobra silang relatable, no? At least back in the day. Sa sobrang nga nilang relatable, kahit yung tatay ko, no, sumalangit na ang kaluluwa niya, no, funny na funny ng sex bomb girls. Nakakatawa kasi yung tatay ko, siya ang bumibili ng mga CDs, ng mga albums ng sex bomb. Yes, may mga album kami dati ng sex bomb. From their greatest hits hanggang sa Christmas album. So, wag kang magtaka kung noon ay kapitbahay ka namin. Tapos, Saturday morning may maririnig kang Bakit Papa. At sumayaw sumunod sa sex bomb. Sa radyo namin kasi pinapatugtog siya ng tatay ko. So, kaming magkakapatid, no, talagang literal, pinalaki kami ng sex bomb girls. Meron ding time before na yung bunso kong kapatid tsaka yung dalawa ko pang pinsan, na-invite sila to perform sa isang community event. Siguro around 2002? Ganyang year. 2002 or 2003. Sobrang sikat ng sex bomb noon. At mga kapatid kong babaeng bunso, siguro mga 8 years old siya noon or I don't know, 6, 7, 8 years old siya noon. Sila yung magpe-perform. Ako yung nagturo sa kanila ng steps ng Pretty Little Baby ng sex bomb. Oh baby baby, don't be shy kung mahal mo ko, wag mo i-deny, oh yeah. Ito medyo list tayo ng konti, pero connected pa rin sa sex bomb girls, no? Alam niyo yung phenomenon or yung idea ng 6 degrees of separation. Okay, so kung hindi nyo alam, yung 6 degrees of separation, ito yung idea that all people are 6 or fewer social connections away from each other. So for example, ako tsaka si Ding Dong Dantes, one way or another, we are connected to each other in 6 steps. Parang ganyan. So, anong connect sa sex bomb?
I have a two-step social connection kay Sex Bomb Ira. Okay, siguro kung kay Sex Bomb Rochelle, three-step connection. Meron kasi akong friend before, no? Dati ko siyang office mate, no? So, parati ko siyang kasama sa inuman after ng shift. Itong si friend ko happened to be a relative ng isang host ng Itbulaga. At itong si friend kong to ay dancer din. So, she was able to dance, train, rehearse with the Sex Bomb girls during their early stages. Hindi pa sikat ang Sex Bomb, nakakasama na niyang sumayaw tong Sex Bomb. And one of those dancers na lagi niyang kinukwento sa amin ay si Sex Bomb Ira. So, ang connection is ako, si Frenny, tapos si Sex Bomb Ira. So, 2-step, si Frenny, tapos si Sex Bomb Ira, tapos 3-step naman kay Sex Bomb Rochelle. Yan, ganyan. May ma-flex lang talaga. Anyway, balik tayo. Ngayon, just like any other groups, no, after years and years of being on TV, na-disband ang mga ate mo. No? Nagkaroon ng misunderstanding with their management. Di ko alam kung anong punot dulo nung naging gulo. Basta, bigla na lang silang nawala sa TV. Bigla na lang silang sinabihan na, huwag na kayong pupunta sa Itbulaga. Nagsimula sa isang araw, hanggang sa 2 araw silang wala, linggo, and then months, and then years. Nawala ang Sex Bomb. So after that, nagkanya-kanya na sila ng buhay nila. Kanya-kanya sila ng karir. Yung iba tumuloy sa showbiz. Yung iba nagpunta na sa ibang bansa. Doon na ako naganap ng career. Yung iba meron ng sariling families. Okay, may sarili-sarili na silang pamilya. And then after years of being away from the spotlight, no, after ng ilang taon nang wala sila sa TV na sama-sama, biglang nabuo itong reunion concert nila noong December 2025. Okay. Dapat siguro sinama ko to sa top 25 na bagay nung last year. Pero anyway, kung hindi nyo pa nakita yung top 5 things na nangyari nung December 2025, meron tayong podcast about that. Siguro I'll put it on the card above sa taas, no? So, panoorin nyo na lang yan. So, kung tatanungin nyo ako kung nakapanood na ba ako ng concert nila, short answer, hindi. Okay? Bukod sa concerts are not really my thing. Hindi ko bet yung nag-aabang ng tickets, pipila, makikipag-unahan, tapos basta dagdag mo na yung fact na yung minsan yung mga tickets medyo mahal. So, hindi ko kinakarir manood ng mga concerts. Local man yan or international. Okay na ako makita yung mga clips ng concerts nila online sa TikTok or sa Facebook. Pero, based dun sa mga interviews na napanood ko about them, no, about this concert in general, iba din yung challenges nila. And isa sa mga main challenges nila ay ang funds. Siyempre, kung gagawa ka ng concert, kailangan mo ng malaking pondo para dyan. Isa sa mga challenges nila yung paghahanap na magpo-produce ng show. So, according sa mga interviews na napanood ko, may mga nilapitan sila na mga producers and asking if they can produce their concert. Pero a lot of them denied. Okay, meron pa nga daw isa na nag-agree nung simula, pero kalaunan hindi na sila nireplyan. Sininjaw na lang sila, ginost ang mga ate mo. So ang ending, sila na lang mismo mga Sex Bomb girls ang nag-finance ng show nila. On a producer's perspective man din kasi, gets ko naman, no, kung bakit sila tatanggi. Kasi ilang taon silang wala sa TV. Tapos all of a sudden bigla kang hihirit ng concert, no? Hindi natin sure kung may manonood. Hindi natin sure kung may mga fans pa ba kayo. Hindi natin sure kung may bibili ng tickets. So again, gets ko kung bakit ayaw ng ilang producers na ponduhan yung show. For them, no, the risk is not worth it. So ngayon, ang laki siguro ng regrets nitong mga producers na to, no, ng mga nilapitan na lang producers. Kasi bukod sa sold out yung unang show nila sa Araneta nung December, nasundan pa yan ng round 2. Tapos nagkaroon ulit ng round 3. Sabi nga sa round 3, the finale. Pero wag ka, nagka-round 4 at ngayon
round 5 pa. And mind you, lahat ng mga rounds na to, no, lahat ng mga concerts na to, sold out lahat. Nakita nyo ba yung mga post online ng mga bumibili ng tickets, ng mga nakabili ng tickets? Akala mo mga nanalo sa loto. Kumakasigaw, kumakatili, kumakasayaw dun sa bilihan ng ticket. Kasi sobrang saya nila na nakabili sila ng ticket kasi nga ang hirap makakuha at makascore ng tickets. Hindi natin alam kung ilang rounds pa ba magkakaroon tong concert na to, no? Kasi madami pa din talaga yung gustong bumili, gustong manood, sumapanood sila ng live. Ngayon, meron din ako nabasa online na bakit hindi na lang daw sa Philippine Arena gawin para mas malaking venue, mas maraming pwedeng makanood. Logically speaking, tama nga naman. Bakit hindi sa Philippine Arena? Okay, mga kapritipeti, hindi kasi pwede. Since ang owner ng Philippine Arena ay INC o yung Iglesia ni Cristo, bawal yung word na sex sa mga shows na ginaganap doon. So, Ekis ang sex bomb natin dyan. Kasi ang pangalan ng grupo nila, sex bomb. Hindi mo na pwedeng tanggalin yun, di ba? Sa mga materials, publications na nagagamitin doon sa lugar. No? So, taste na lang muna ang sex bomb sa mas maliliit na venues like Boa Arena. Pero kung isipin mo, paano to nagawa ng sex bomb, no? Paano naging successful yung concert nila samantalang matagal silang wala sa TV. For sure, yung iba sa kanila hindi na masyado sumasayaw. No? Yung iba sa kanila hindi na rin slim tulad dati. So ano yung ginawa nila to make this concert a success? Ang sagot dyan, power of nostalgia. Eto, pansinin nyo. Okay? Pansinin nyo yung mga nakaraang concerts dito ng mga foreign artists. Nag-concert dito ang Backstreet Boys, nag-concert din yung The Course, M2M, si Ate Mariah, nag-concert din dito, di ba? We can all agree that all of them, hindi na sila current. Yes, sikat sila noon. Pero ngayon, not that much. They're not that current. But despite not being current, sold out yung mga shows nila. Kasi apart from the talent that they bring on the stage, apart from the songs, apart from the production, bit-bit nila yung nostalgia and memories ng mga kanta nila. So the Sex Bomb Girls use the same tactic. Wala naman silang show currently sa TV. Wala silang movies. Wala silang bagong album. Wala nga silang unified na social media presence eh. Watak-watak yung social media accounts nila. So safe to say na hindi sila current compared sa mga contemporaries ngayon like Beanie and SB19. But what they can bring to the table is their talent and the nostalgia. Yung memories. Yung mga bata, teenagers kasi noon, no, na nakakapanood sa kanila, sila yung mga tito at tita nyo ngayon. Yung mga tito at tita ngayon, sila na ngayon may mga buying power at purchasing power. No, hindi na nila kailangan manghingi ng perang pambili ng ticket kasi meron na silang sariling perang pambili. Hindi lang siguro in-expect ng sex bomb, no, na ganun kadami yung gustong manood. Hindi na in-expect na ganun kadami yung mga batang pinalaki nila. Pero kung titingnan mo, no, on a serious note, this concert was a thank you note, a thank you letter written by the audience. And at the same time, it's also a reminder that loyalty still exists. That loyalty aged well. And now, it is paying off. Literally. No? Kasi hello, laki na siguro ng kinita ng mga sex bomb girls. So, sa panahon ngayon na ang sukatan ng success ay mainly views, likes, and virality, ibang level ang tagumpay ng sex bomb girls. No? They were never a one-hit wonder. Hindi sila pang one era lang. Decades later, relevant pa din ng mga ate nyo. They don't even need to rebrand. Hindi nila kailangan magpa-cool or mag-create ng bagong image. They stayed true to who they are. And the people, no, their fans, stayed true to themselves as well. And in these very chaotic times ng flood control, ng corruption, ng political clownery, no,
Simple joys like watching the girl group na noon ay sa TV mo lang pinapanood ay very, very precious. This is a break that a lot of people need in these difficult times. So, I don't blame the people kung makikipagsiksikan sila sa pila para makabili ng ticket. Because for a lot of them, this is not just entertainment, but a brief escape from reality. A brief moment to go back in time nung simple lang lahat yung mga bagay-bagay. The success of the Sex Bomb Girls is a true testament of their talent and how the people loved them from the very beginning. Hindi lahat ng successful, mahal ng tao. Pero lahat ng minahal ng tao, eventually, nagiging successful. In this life, taking risks is inevitable. Sabi nga ng Sex Bomb, laban-laban o bawi-bawi. But for the Sex Bomb Girls, this concert was a risk from the very beginning. A risk that paid off really, really well. Ayan. Okay. So, again, congratulations Sex Bomb Girls. Sorry kung hindi ako nanood ng concert nyo, pero nakikita ko naman sa TikTok. So, congratulations sa inyong lahat. And thank you so much for joining me in this episode today. Please don't forget to like and share this episode. Huwag nyo rin kalimutan to subscribe to our YouTube channel and follow our podcast on Spotify. You can also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen, or just go to linktr.ee/PrettyPettyThePodcast. And if you're a brand looking for partnership and collaboration, please send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye! Oh, baby, gusto ko siya. Huwag mo yan ang OJ. Haha.